mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, diba? Kamusta naman kayo mga buweks? Nako, nakakaloka ito. Friday na naman, diba? At tomorrow nga ay Saturday na naman. Nakakaloka, ang bilis ng panahon, diba? Nakakaloka ito at July na nga. Ngayon ko lang naramdaman na Hulyo na pala ngayon, no? So, tapos na si Mama Julia. Charito. But anyway, kamusta naman kayo? Happy weekend sa inyong lahat, mga kabueks ko. Di ba? Hello po sa mga nanonood dyan. Ayan. Please don't forget to subscribe to my channel, click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika every day and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Maraming salamat po sa mga nag-likes. Ayan na, galaw-galaw para hindi ma-stroke. Jimwa! Nakakaloka ito. Anyway, ayan, kaya ng energy natin yan. No? Medyo pagoda Harrison Plaza tayo sa work, pero okay lang, no? Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga pagbabalita sa mundo ng pageantry, diba? But anyway, mga boys, ito na daw yung mga mga chika-chika, no? Mga kung ano-ano mga chika-chika lang, no? Ang sabi dito, ang mga dilulu daw, ayan ha, ay humihingi ng hustisya. Nakakaloka ito, mga boys, ha? Natatawa ako. Humihingi ng hustisya, di ba? Sa supranational organization. Ano kayang klaseng hustisyang hinihingi nila, di ba? Baka naman ito, Hustisya de San Jose, charito. Tama ba yon? Di ba may ganon? But anyway, charot lang, no? But anyway, ayun nga, humihingi sila ng hustisya dito sa organization. Bakit, di ba? Anong meron? Di ba nakakaloka? Ito talagang mga syupit bahay natin na, ay nako, mga lutang sa alapaap, di ba? Mga lutang sa alapaap ng mga anong tawag dito? Na sinasabi nila na powerhouse na daw sila sa mundo ng pageantry, di ba? Nakakaloka. Lutang na lutang ang mga utak nito, mga dilulong ito, di ba? Pero bago tayo pumasok dyan, mga boys, no? Na nadaanan ko to, nag-pop up lang kaninang umaga, no? But anyway, eto nga, meron kasi tayong kilala, no? Kilala sa mundo ng pageantry. I know kilala nyo siya. Ayan, nakikita nyo ngayon dyan sa picture, no? Etong si Mr. or Man of the World of Philippines 2024 na si Raid. Tama ba? Raid or Raid? Ayan. Hayer. Ganun na lang, no? Ang hirap banggitin ang pangalan niya. But anyway, eto nga yung sinasabi dito, no? The pressure and treatment from the certain members who have maligned and disrespected me, ayan, have deeply affected my well-being and sense of purpose within the organization. Ayan, no? Yung mga sinabi niya dyan, talaga namang malaman, diba? Talagang punong-puno ng ng hinagpis, di ba? Nakakaloka lang. Parang sabi ko, oh my gosh, ano yung mga kaganapan na ito, di ba? In fairness, ang gwapo niya dyan, mga buweks, ha? Talagang nagpapayat yan, di ba? Talagang nag-effort ang ang lolo nyo, di ba? Kasi dati, nakita ko to dati nung nagjo-join siya ng pageant. Ay, ang gwapong-gwapo talaga ako dyan, mga buweks. Kaya nga lang, syempre, nagkalaman-laman siya noon, no? Pero gwapo pa rin naman siya. Pero ngayon nga ay talagang nag-effort. Bonggang-bonggang effort niya. Tignan nyo naman ang katawan, mga buweks, di ba? But anyway, ayan nga yung pinost niya sa social media. So, na talaga namang ikinagulantang ng napakarami na, alam niyo yon, na mga beauty pageants, anong tawag dito, fans, no? Talaga namang binabato ng kaliwat kanan sa pangbabash itong ating kababayan, no? Nakakaloka. Well, sa totoo lang, yung desisyon niya na yan, hindi yan ganun kadali, 'di ba? So siyempre, pinag-isipan niya yan ng bonggang-bongga. Alam niyo sa totoo lang, no, sa buhay-buhay. Minsan meron tayong mga desisyon kahit na
hindi ito yung pinakamabigat na problema natin or let's say yung mga mabibigat pa nga lang, 'di ba? Ang hirap ng pagdesisyonan. Pero yung minsan or kadalasan yung mga kahit na mga maliliit na kailangan mong gawan ng desisyon, 'di ba? Parang ang hirap-hirap niyang gawin lalo na sa panahon ngayon. Pero siyempre ang pinakamahalaga ngayon sa mundo, sa buhay mga bweks, no? Yung mental health talaga. Kasi it matters talaga. So, kung yan ang naging desisyon niya, well, kudos sa kanya, di ba? Talagang pinakita niya na he gave up, no? He gave up everything para lang magkaroon siya ng peace of mind, di ba? Para din syempre sa kanyang mental health. So, kudos sa kanya, no? So, ang masasabi ko lang dito kay Raid, the best of luck sa kanyang future, 'di ba? Sa kanyang future endeavors, ayan no, sa ating hari. But least you didn't sorry, pumipiyok ako. But at least no, he didn't keep silent or kept silent, 'di ba? Sa mga nagaganap sa kanya ngayon. With that, cause no one wants to broadcast this kind of issue before, 'di ba? Kasi merong mga issue-issue sa mga hindi lang sa mga male pageants, no. Ganun din sa mga anong tawag dito sa mga queens, no, sa mga female pageants. Hindi na sila naglalabas ng mga ganyan-ganyan mga statements, 'di ba? So parang iwas na rin sa mga issue-issue pero kudos sa kanya ang tapang niya 'no. Kasi sa totoo lang, etong ano na ito, etong kababayan natin ito 'no, nakikita ko 'to sa social media na 'pag may mga post na mga photos ganyan 'no, ang dami niyang mga bashers talaga mga beks, nakakaloka 'yan 'no. Siguro hindi niya na rin nakayanan yung mga bashers 'di ba, kaya talagang 'yan na rin ang ano, naging desisyon niya. Well, kudos sa kanya, tama lang 'yan 'no. Sabi nga nila, eh, "If you cannot take the heat," 'di ba, "get out of the kitchen." So, tama lang 'yan. Pero, excuse me, sana kahit papaano, well, I don't know kung ano yung nangyari 'no, pero sana sinuportahan din siya ng organization kasi ang daming mga ano, ang daming mga comments doon sa comment section na sinasabing hindi daw sinuportahan, ganyan-ganyan 'no, sa mga bashing or everything. Pero siyempre hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyari behind the scenes, 'di ba? So ayun. But anyway, grabe talaga yung mga comments dito kay ano, kay Raid 'no. Talagang mababasag yung buong pagkatao mo 'pag ganyan yung mga binubuga sa'yo sa social media, 'di ba? Parang kulang na lang, eh, durugin siya ng bonggang-bongga, nakakaawa din talaga, sobrang nakakaawa. Kumbaga ang sinasabi ng iba na hindi daw nag-level up yung kanyang performances sa kanyang etong sinalihan niyang pageant 'no. Pero ang masasabi ko naman mga buweks, kahit papaano, eh, nag-level up naman siya, nag-level up at saka nga nag-effort siya 'di ba, nagpapayat siya. Hindi ko alam kung bakit siya binabash talaga ng bonggang-bongga. Nag-level up ang performance niya kung napanood niyo mga buweks 'no. Ang sabi pa dito, for how many years na ang organization daw, ayan sabi sa comment. Parang siya lang ang nag-resign na title holder. Ayan nga, tulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi natin alam kung ano talaga yung mga nangyari behind the scenes, 'di ba? Kaya mahirap ding magbigay ng statement or magbigay ng ibig sabihin magbagsak ng salita nung wala tayong mga resibo, 'di ba? So mahirap yung ganyan na baka isipin pa ng organization na kinakalaban siya ng mga alam mo yung pageant fans or mga vloggers, 'di ba? So hindi natin talaga alam. Pero yun nga, ang tagal na ng organization din, tama rin itong comment na ito na sa sobrang tagal na ng organization na ito, parang wala naman talagang nag-resign, siya lang din. So ayan nga yung mga sinasabi ng mga kababayan nating mga Pinoy, 'di ba? At saka ito daw, sabi daw dito, correction daw, ayan. He is not a winner of Man of the Philippines. Ayan, no? He won in Misters of Filipinas for Men of the World. Ayan, so title holder pala talaga itong si Raid. Kaya nga lang, hindi na siya lalaban. Kasi nga, syempre, ayan, nag-resign na siya, di ba? So, ayun. So, ang sinasabi naman dito, tulad nito, itong bashing na ito, no, sinasabi na, Thundercats na daw. Saan nyo ba nakukuha itong mga salitang ito? Kanino ba galing yung mga ano na yan, salita na yan, no? Yung mga imburnal, thundercats, mga ganun-ganon.
Aray ko. But anyway, sinasabi nga dito na Thundercats na daw siya. Kasi daw aging na ang Feslock. Kasi daw dapat hindi na daw siya ang winner. Grabe naman, di ba? Diyos ko, tingnan nyo naman ang itsura niya. Mukha ba siyang Thundercats, di ba? Age is just a number, sabi nga nila, di ba? So, ayan. Ang gwapo niya, in fairness. Well, etong sabi, isa naman sila sa malaking factor kung bakit siya naging Man of the World Philippines. Una pa lang, sana hindi na nila siya tinanggap o pinapasok. Well, may point naman siya doon, di ba? Kung talagang hindi naman sila nila bet itong si Raid, sana nga hindi na rin pinapasok. Pero syempre, kaya yan nanalo, syempre, panigurado, bet yan ng organization. Kaya hindi ko makita yung butas, no, from the organization na kung bakit ganyan yung treatment sa kanya tulad dun sa statement niya, di ba? Well, tulad nga ng sinabi ko, again, hindi natin alam kung ano talaga yung mga nangyari behind the scenes. Panigurado may mga lalabas pa dyan, no? So, ayan, ang sinasabi pa dito, gusto rin ng organization ang clout, ayan. Kasi malaki siya nung screening pa lang ng Misters of Filipinas. Ayan, medyo malaki nga si Raid. Tapos nag-ano nga siya, nag-effort, diba? So, ayan, ang sinasabi dito, bakit tinanggap nila kung hindi siya pasok sa standards nila? Ayan, yung mga sigaw ng ating mga kababayan. Tapos, nung nanalo, hindi kayang suportahan. Ayan. So, kanino ang may problema? Sabing ganon. Well, ang masasabi ko lang dyan, bahala na sila mag-settle dyan, no? Ayoko makisawsaw. Pero anyway, sana maayos yung lahat between dito kay Raid at saka sa organization, di ba? Sayang naman. At saka ang gwapo-gwapo niya, nag-effort din si Guy, di ba? Ang sabi dito, bakla naman kasi. My gosh, di ba? Sino bang hindi bakla? Ang dami namang mga bakla sa mundo, no, 'di ba? So hindi na questionable 'yan. 'Di ba kahit na saang ano 'yan, kahit na saang sulok ng mundo maraming bakla, lalo na sa Pilipinas, marami din. 'Di ba? But anyway, good luck kay Raid and of course sana magkaayos sila ng organization, 'di ba? Isiningit ko lang 'yan. But anyway, dito na tayo sa ating pinaka-main topic, mga bweks. Dito sa ating mga dilulong mga syupit balar, di ba, na talagang humihingi nga. Ayan na, nakakaloka ito. Humihingi sa supranational ng hustisya daw. Dahil dito sa napaimburnal nilang kandidato sa Mr. Supranational. Nakakaloka naman ito. Bakit nila hindi matanggap ang pagkapanalo, di ba, ng Pilipinas, di ba? Napaimburnal sila, so tama na yun, di ba? But anyway, sinasabi nga nila, not fair daw ang organization ng Mr. Supranational or Miss Supranational Organization. But anyway, eto na nga, nakakaloka, no? Ang sabi ng mga Indudilulo, ayan, the answer is also the same. But Philippines given more time to answer even though the time has run out. Ayan, sabing ganon. So, it's not fair, ang sabi ng ating mga dilulong syupit baler ng mga indilulo, di ba? Well, anyway, ito lang masasabi ko dyan, no? Philippines is way, di ba? Handsome. Sa totoo lang, no? Compared to that Indo Dilulo, sa totoo lang. Well, maganda talaga yung katawan ni Indo Dilulo, in fairness naman, no? Pero kung mukhaan lang naman talaga, mga boys, Diyos ko Lord, no? Good luck na lang talaga, di ba? Ang sabi dito, yes, Philippines are indeed more handsome, sabi ng mga Indo. But it's not about the face, that's the main thing. In terms of appearance, Indonesians are more masculine and it's not fair how to answer at the appointed time. Nakakaloka. Medyo hindi ko na-gets. But anyway, more handsome daw ang Indululo. Ayan, nakakaloka ito. More handsome daw ang Philippines kaysa sa Indululo. Pero yun nga, pinagdidiinan pa rin nila na unfair daw ang organization. Pero ito nga mga books, ito ang buga ng mga Indululo, nakakaloka ito. Ang sabi dito,
Handsome? Talagang handsome, di ba? He's not even good looking po, sabing gano'n, no, nakakaloka. He looks like bakla. Tingin ko tinatranslate na mga indululu itong mga comments nila in Tagalog. Nakakaloka itong mga indululu nito, ha. Talagang level up sila, di ba? But anyway, eto na. Alam nyo, tuwing may nakikita akong mga posts dito sa supranational ha, ayan, between Philippines and Indonesia, no? Talaga naman mga buweks, nakakaloka yung bashings nila dito kay Tara Valencia at saka dito kay Kenneth Kabungkal. Talagang hindi nila matanggap ang pagkatalo nila ngayong taon, di ba? Eh nakatikim lang ng konting biyaya dito sa supranational nung last year, eh akala mo na kung mag-aasa ito mga ito, di ba? Nakakaloka. In supranational, they don't judge you. They don't judge you of how good your answer, di ba? Sa totoo lang, hindi yan yung talaga nagiging basihan nila. It's your total package talaga. Yan ang napansin ko sa sa supranational. The winner is sinasabi nga nila predetermined. Parang tingin ko ganun na no. Bago pa dumating yung mga kandidato at kandidatang yan sa Poland, tingin ko alam na nila kung sino talaga sa totoo lang no. So if they don't want Indonesia to be part of the top 5, so kaya nilang gawin yan, sa totoo lang. Yan ang napapansin ko, no? Well, anyway, ang sabi dito ng mga Indilulo, please don't denial Indonesia more handsome daw. Hot and masculine. Your malate is super gay daw. Nakakaloka naman. Well, sa totoo lang, no, handsome sa ang banda, mga buweks, di ba? Sabihin na natin maganda yung katawan, pero ang tawag dyan eh, hipon, di ba? Hipon na malala, di ba? Malalang hipon talaga. Nakakaloka ito. But anyway, ang sabi dito, Mr. Indonesia deserves, ayan ha, to be in the top 5 daw. Ay talagang pinagpipilitan nila. So yung ano pala na ito eh, supranational pala na ito eh, hindi pa rin tapos ang issue-issue, di ba? Sabi, Miss Malate in top 20 itself is questionable. Really, nakakaloka. Mga buga ng mga Indudilulo. Well, ito lang masasabi ko sa kanila, mga buweks, no? Keep trying and crying, di ba? Yan ang dapat sa kanila, di ba? Kasi nga ang sabi dito, that face, smile, and physique, saan daw nanggaling yun? Eh, hindi naman talaga, hindi naman daw talaga legit yun, mga buweks, no? Talagang wala daw panama itong Philippines sa Indonesia na kandidato nila dito sa Mr. Supranational. Ang masasabi ko lang, mga buweks, no? Yang sinasabi nilang that face, smile, and physique, sa totoo lang, no? Talaga bang sinasabi nilang questionable yan sa top 20? Excuse me lang, di ba? Maybe Indonesian, but maybe yan yung tinutukoy nila sa kandidato nila, no? Hindi para sa Philippines. Ay, sama na rin natin yung Indians dyan na kakampi nila, no? Tingin ko yung mga sinasabi nila na yan, para sa kanila yan, di ba? Hindi para sa Pilipinas, sa totoo lang, no? From their face itself, mga buweks, no? It's obvious why he entered the top 20 and not Indonesia, di ba? Sa totoo lang. So exactly, Kenneth, Kenneth Kabungkal, his killer smile and very handsome talaga, di ba? Can't deny, ayan na, can't deny why he is in the top 5, di ba? Yun lang yun! Yun ang wala sila ang mga Indudilulo na ito, di ba? Mga filmers talaga itong mga ito na hindi na mapigilan, nakakaloka itong mga hayop na ito, di ba? Nagkakampihan pa talaga sila ng itong mga Indians na ito, nakakaloka. But anyway, tapos na ang laban at wala na talaga sila magagawa. Wala na talaga sila magagawa dyan sa desisyon ng Mr. Supranational Organization, di ba? Ba't sabog yung boses ko, mga buwes? Pasensya na. Ayan, namamaos ako kasi nga alam nyo naman, gamit na gamit ang boses ko, mga buweks, sa trabaho at saka sa mundo ng pageantry. So, bahala kayo magtiis, di ba? But anyway, ayan ha, wala pa masyadong nagla-likes yan, nakakaloka naman ha. Sana naman mag-likes kayo, huwag kayong puro lang, titig sa aking ganda, di ba? Charito.
But anyway, eto na nga yung isa pang pasabog mga buweks. Nakakaloka ito. Ay nako. Ang mga bahay natin ng mga Indodilulo, ayan naman no. Indodilulo pa rin, di ba? Talaga naman lutang na talaga sa alapaap mga buweks. Sila na daw ang bagong powerhouse sa mundo ng pageantry. Agree ba kayo dito mga buweks? Nakakaloka ito. Ang Indonesia na daw ang bagong powerhouse sa Asia, mga buweks. O diba, nakakaloka. Ang sinasabi kasi ng mga Indodilulo, no, ayan daw ay nakakaloka ito. Cooking show daw ang supranational ngayong taon. Nakakaloka. Sabi nila, ang kanila daw kandidata ay di hamak din na mas maganda kay Tara Valencia. O diba? Na dapat daw ang kandidata nila ay deserving daw talaga sa top 5. Hindi daw ang Philippines. Kasi daw, meron daw better face card ang kanilang kandidata sa Miss Supranational. Ano tawag dito? Compare. Ayan, tama ba? Kumpara, ayan, Tagalogin na lang natin. Kumpara dito sa ating kandidatang si Tara Valencia. So from Mr. Supranational daw to Miss Supranational ay hindi daw fair. Ayan, ang dapat daw na i-blame ang host daw. Bakit naman ang host ng supranational? Nakakaloka naman para namang hindi hindi siya relevant, di ba? But anyway, ito lang masasabi ko mga bets, no? Niwala nga silang Miss Universe crown pa. Di ba? Niwala nga silang Miss World crown pa. Di ba? Niwala nga silang Miss Earth crown din sa ngayon. So, paano naging valid ang sinasabi nilang powerhouse na sila? Bakit nila kiniklaim ito? Di ba? Nakakaloka. So, eto lang manalo muna sila ng major pageants, di ba? O bakit nga, siguro, bakit nga talaga nila sinasabi yan? Dahil nga ba siguro dahil nanalo sila ng supranational, nanalo sila ng Cosmo, yun na ba ang powerhouse? Yun na ba ang basihan para matawag ang isang bansa na powerhouse? Di ba? Nakakaloka. Well, para sa akin mga Bex, no? Kahit na siguro manalo pa sila ng mga major crowns, kahit na siguro manalo pa sila ng 4 major crowns, hindi mo pa rin matatawag yan na powerhouse, mga Bex. Wala pa rin sila sa kalingkingan ng Pilipinas pagdating sa mundo ng pageantry. Ang dami na nating mga corona. Halos siguro hindi na nila yung mahabol talaga, di ba? So, hindi pa rin sila talaga matatawag na powerhouse. At kahit na manalo pa sila talaga ng 4 major crowns, di ba? Nakakaloka itong mga Indodilulo na ito, di ba? Ito lang kahit na siguro sabihin pa nila yun sa social media, oh, ganito, ganyan, sige, ganyan, ganyan, o sige, powerhouse kami, sino namang maniniwala dyan, di ba? Sino maniniwala dyan? Siguro power bank, di ba? With triple batteries, charot, di ba? In your dreams, yun lang, no? In your dreams, managinip kayo ng gising, ganun lang yon, di ba? Nasaan ang ME, di ba? Ang ME crown, ang Miss Earth crown, yan nga hindi nila masungkit-sungkit, di ba? Ito pa kayang sinasabi nilang kiniklaim nila na powerhouse daw sila, di ba? Marami pang bigas, no, nakakainin itong, or marami pang kanin nakakainin itong mga Indodilulo na ito, no, bago nila mahabol ang bansang Pilipinas sa pagiging powerhouse at grand slam sa mundo ng pageantry, di ba? Powerhouse of dogs siguro. Kasi nga tahol sila ng tahol di ba? Bark sila ng bark na para mga asong nauulol na, di ba? Para lang masabing powerhouse sila talagang, ay nako, ewan ko lang. Yung mga pinapadala nga nila mga kandidata dito sa mga beauty pageants, lalo na sa mga major international pageants, yung mga beauty nito mga ito, parang mga 80s and 90s daw, di ba? Sabi ng mga kababayan nating Pinoy, which is mukha naman talagang totoo, di ba? Siguro kili-kili power, mga buweks, pwede pa yan, di ba? Nakakaloka ito. But anyway, mga Bex, eto nga nag-title lang, tulad nga ng sinabi ko kanina, nag-title lang ng Cosmo, nag-title lang ng Supranational. So ngayon, tinatawag na nilang powerhouse ang bansa nila. Nakakaloka naman, di ba? Nasaan ang resibo? Source, please, di ba?
Push nyo yan, no? I-push nyo yan ng bonggang-bongga. Wala nga kayong mga entry sa ano na magaganda sa supranational kung tutuusin lang, no? Wala naman talaga silang pangmalakasan ngayong taon. Tapos ngayon, nanghihingi pa sila ng hustisya, di ba? Ligwak nga sila di ba? Nakakaloka. Naligwak din sila sa Reyna Hispano-Americana, di ba? Naligwak din sila sa Miss Earth, di ba? Wala pa silang crown dyan. Sa Miss Universe pa kaya sa tingin nyo, mga buweks, di ba? Power bank, pwede pa siguro. Yan ang legit talaga, di ba? Hindi nga nag-level up yung performance nila, di ba? Sa supranational, kahit na sabihin nilang nag-title na sila dyan, wala pa rin naman talaga, di ba? Nakakaloka. Nangangarap sila ng gising sa totoo lang mga buweks, no? Baka nga kili-kili power talaga yan. Kaya galit na galit sila sa Pilipinas mga buweks Kaya sila galit na galit kasi nga kapag nananalo yung kandidata natin, hindi nila matanggap. Inggit na inggit sila. Hindi nila matanggap na talunan sila, di ba? Hindi naman nila talaga matanggap sa sarili nila na hindi pa talaga sila powerhouse, di ba? At siguro mga patay na tayo mga buweks siya rito, nakanood. Bago pa mangyari yan, di ba? Or baka nga hindi mangyari, di ba? Talaga lang wow na wow wow na wow talaga mga buweks Ang lakas ng loob ng mga Indodilulo na ito, di ba? Na sabihin silang powerhouse na Samantalang, hindi nga nila makumpleto ang corona, mga buweks, di ba? Nangangarap ng powerhouse talaga of Asia. Kamusta naman yun, mga buweks, di ba? Kamusta naman ang pagkadilulo nila sa mundo ng pageantry, di ba? Wala nga kayong panalo sa Miss Universe at saka sa Miss World, tapos powerhouse pa. Nakakaloka naman ito. Nakakaloka ng bonggang-bongga. Eto masasabi ko mga buweks, no? Sa nakikita ko dito sa mga Indodilulo na ito, mga buweks. Gutom lang yan, mga buweks. Gutom lang yan ng bonggang-bongga. Dumaan muna sila sa Miss Earth. Dumaan muna sila sa Miss World. Tsaka nila sabihin, talagang powerhouse na sila. Ipanalo muna nila yung Miss Universe, di ba? Wala pa sila niyang mga crowns na yan. Powerhouse ni hindi nga nila makompleto yung queen nila na anong tawag dito na manalo sa major pageant. Tapos sasabihin pa nilang powerhouse sila, di ba? Punyeta sila. Ganun lang, di ba? Indodilulo match talaga to the highest level ito mga ito. Powerhouse saang banda po, di ba? I don't think so. Talagang itong mga Indodilulo na ito ay talagang lagpas na hanggang langit ang kanila mga pagkadilulo sa mundo ng pageantry, mga buweks, no? Talagang hindi na sila nagpapaawa. Talagang ibubuga nila lahat ng gusto nilang ibuga sa mundo ng pageantry kahit na alam nilang kahiya-hiya na yung mga pinaggagawa nila, di ba? Nakakaloka ito. Alam niyo mga buweks, napapansin ko dito sa mga Indodilulo, no? Talagang sukdulan na ang galit nila sa Pilipinas talaga, no? Kaya talagang kahit na mga gawa-gawang mga salita ay talagang ibubuga nila sa social media na sasabihin nila, i-claim nila yung powerhouse, di ba? Baka naman ito mga buweks Baka naman bukas makalawa, i-claim na rin nila na talagang hindi lang sila powerhouse. Baka i-claim nila na Grand Slam na rin sila, di ba? Kamusta naman yun, di ba? Nakakaloka ito. But anyway mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahin. Bye for now mga buweks and I love you all. Bye! See ya!